Sister Marilyn Ismael Abicson ng nabotas, isa pong Iglesia ni Cristo. Brad Willie, Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo lahat at maging sa mga panahon ito. Ito po ang kauna-unahang pupunta rito. At totoo sabi ni Brother Romy na maganda nga si Sister Luz. At buha po naman yung si Brother Joseph, tapos Kawili. Kaya lang, Brother Eli, akala ko nandito kayo, kaya sayang, papapirma sana ako ng autograph sa inyo pag uwi ko. Anyway, bago po ako magtanong, hayaan niyo muna ko na sabihin na natin, kilalanin natin ang mga achievement na nagawa ng dating daan. Dahil mas matagal na ako nakikinig sa inyo mula pa sa Genius Family, marami na ako nakitang nakadibate nyo, tinalo nyo. Hindi man natin masabi na talagang sa katwiran, matagal na panahon at ang pinanganunguna nga dyan ng inyong si Brother Eli Soriano na halos siguro buhay at lakas, kinuhunan niya. Ewan ko kung papalakpakan niyo si Brother Eli sa kanyang nagawang achievement na yan. Ngayon ito ang tanong ko. Sa lahat ng achievement nyo, Brother Eli, ano po ba kayo? Narinig niyo po ako? No, narinig po kita, kapatid. Sa lahat ng achievement nyo, naniniwala ba kayo na kaya kayong talunin sa debate ng isang pangkaraniwang Iglesia ni Cristo? Hindi, kapatid. Hindi po. Kung gusto nyo, pantunayan natin ngayong gabi. Sige. Diba? Kaya ba kayo? Sige. Ako, pangkaraniwang Iglesia ni Cristo lang ako. Pero kahit na 1,000 Eli Soriano ang umarap sa akin, tatinigan ko yung pananampalataya ng Iglesia ni Cristo. Ito ang ko. Pag ako tinalo ni Eli Soriano ngayong gabing ito, maghanda kayo ng drum, lagay nyo ng tubig, papabautismo ko. Pero pag tinalo ko si Eli Soriano sa debating ito, sa pananali ko sa pananampalataya kung natutunan ko sa Iglesia ni Cristo, ewan ko kung ano may papangako ni Brother Eli. Edi ako naman ang bautismuhan mo. Okay, ha? Kasama po ako sa inyo. Okay. Ito naman ako, marami na ako naririnig. Siyempre, ganyan talaga. Pag may pananampalataya ka, pumapasok sa puso mo, minsan pag mayroong kumontra, masakit, di ba? Hanggang sa nakapagsasalita ka ng masakit din, di ba? Sa akin, hindi ko ganoon. Kaya ang tawag ko sa inyo, brother, although hindi naman tayo magkapareho ng pananampalataya, ang masasabi ko lang, bilang respeto, kaya tatawagin ko yung brother. Okay naman sa inyo yan, di ba? O, ano po ang gagawin natin? Simulan natin. Palagay ko, at Ano ba ang propose ninyong tema, kapatid? okay, ito ang ko. Sabihin na natin yung sabi nga naman narinig ko naman nakaraang pakinggan. Pinakinggan ko kayo. Wala akong patlang mula sa Genius Family hanggang ngayon. Ang natin, tungkol sa sugo, number 1. Tatlong tema. Tungkol sa sugo. Pangalawa, tungkol sa kalagayan ng Panginoon sa Kristo na dapat kilalanin. Okay, paano naman kayo siguro makakapangalawang tema pa kayo? Yun, ang maganda. Hindi, pagka isa pa lang, di maganda. Ganun talaga eh. Pero pag si Brother Eli sa isang tema, natalo ko. Ganun din. Sasama pati ako. Okay. Ayos ha? O, diba? Tapos mas okay yan, diba? Kaya, eto, ang natin, tayo, magdidebate, pero kung may dumating sa temang nakakataas ang boses ako, o si Brother Eli, ituloy lang natin, okay lang yun, Wala tayong Kasi tayo naman kung saan, diba? Alam ko naman yun ang puso nyo Sige po, kapatid. Siguro ang gawin natin, ako, sa katunayan po, tatapatin ko kayo, ako ay walang karanasan sa debate. Hindi ako ganito. Kaya lang, nakita ko si Brother Romy dyan, umupo yan, medyo hindi ko na kaya yan. Hindi ko kaya, yan, at mga nakikita ko mga kapatid, na pinakita niyo naman kaya at igulan. Kasi iba ang paano ko sa iglesia. Malalim ang pagkakilala ko yan at napag-aralan ko yan. Kaya siguro, simulan na natin. Ang hingin ko lang, Brother Eli, andyan pa po kayo? Andito po ako. Kapatid, bago lang kayo magpatuloy, gusto ko lang malaman kung talagang authentic na kayo Iglesia ni Cristo. Opo, nasa lokal po ako ng Kaunlaran na Botas. Ang totoo po, ako'y dating katiwala ng Purok. Ang hawak ko, mayroong 400. Ano siguro, po pangkat kayo, kapatid? uno ko. Sige po. Okay, siguro naman yung mga sagot ko ngayon, alam niyo. Si Karomi, totoo, kilala ko yan Pero hindi niyo ako kilala. Pero alam ko rin ang buhay niya. Sige po. Sino pastor na nakadistino ngayon doon? Armando Manas. Armando. Oo, kilala niyo yun. At kilala ko rin kapatid ni Karomi, Robert. Di ba? Ngayon, ito ang sabi ko, ang totoo nito, hindi ako nagpaalam sa pastor namin. Baka siguro nagagalit sa akin ngayon, pero hindi kaya ng dibdib ko. Naririnig ko kayo, tapatan tayo, di ba? Masakit ganun pananampalataya ko, nakakasalita kayo, masakit sa akin. Kaya gusto ko ngayon gawin to, natin. Sige, para may ayos natin, kasi baka mamaya, pagka nagkakasagutan magkasabay-sabay sa ere, sige. bigyan natin ng pagkakataon kayo magpahayag, at pagkatapos si Brother Eli, cross-examine kayo. Yes. Pero may pakiusap po ako, bigyan natin ng 15 minutes, katulad ng narinig ko sa inyo, kasi meron kayo nakadebate nung nakaraan Ngayon mataas siya. Binigyan niyo 15 minutes, isang tayo, tapos 5 minutes, cross, di ba?
At may pakiusap lang ako, sana si Brother Eli magsimula dahil yung tungkol sa sugo. Hindi, Kayo naghahamon eh. hindi kung po pwede lang. Tungkol sa Kayo pumaon na. Kayo po Kasi- dapat mauna. Kayo po naghahamon eh. Hindi po, kung ito'y pakiusap ko sa inyo, kaya nga ako nagaman, meron akong condition kung po pwede, di ba? Yung kasi narinig ko, lalo yung tungkol sa sugo, sabi nyo, yung mga apocalypse, ibong mandaragit, uod na ako. Yung mga gusto kong Kapatid, marinig. saglit lang po ha. Ang totoo nito, totoo sin dapat hindi natin patulan itong ganito eh. Unang-una may standing po tayo na hamon sa Iglesia ni Cristo na hinaatrasan nila kabularan. Pero ewan ko, kung yamang dadaan po si Brother Eli at nakahanda naman siya sumagot sa inyo, siguro hindi na kayo dapat mag-condition pa. Yamang kayo naghamon, magbahayag kayo ng inyong gustong ipahayag. At pagkatapos, hayaan yung micro-examine kayo ni Brother Eli. Kung yan ang ginaano nyo, ako na ba ipakiusap lang yun? Hindi, gusto pwede ko ba tanongin si Brother Eli? Pero kapatid, talaga pong sa rules ng debate, kung sino po yung challenger, siya po ang dapat unang maglahad ng kanyang pananampalataya. Okay, pero ipagpaumanin niyo po, inuna ko na kanina pa, nako, pangkaraniwang kaanib lang, wala akong Oo nga karanasan. po. Kaya sana para marinig ko, Oo nga po marinig kapatid. ko muna yung tungkol dun sa sugo. Kasi ang totoo, makikipag-ano ko sa inyo na hindi ko gaano pang ano, na para ma-cross ko rin kung yun nga talaga yung tungkol sa sugo. Kung po pwede lang, yun na sana. Siguro naman alang-alang lang dun sa aking pangkaraniwang kapatid lang ako, hindi naman talaga ako ministro. Ang totoo, ang talatang dala ko, sa 10 talata lang. Bagay po kapatid, kung kayo nakikinig sa mga pangangaral ni Brother Eli, makikita niyo naman po ang stud namin pagdating din tungkol sa sugo eh. Sinasabi namin na yung mga titulo na kinuha ni Mr. Manalo, yun po si Kristo. Yung mga sinasabi po namin sa Biblia. Ngayon, kaya para wag tayong mag-consume ng maraming oras, mag-umpisa na po tayo. Sige, Umpisa niyo na ho. okay, ganito, meron akong pakikiusap. Ang totoo, hindi ako marunong magbasa ng Biblia. Alam ko lang yung mga laman ng dala. Wala akong problema ron. Pwede niyo akong tulungan, Kawili. Pwede po. Ah, Pwede napagka po. sinabi ko Para kayo na matuloy umpisa. lang po ito. Sige po. Ano po ba ang ano ni Brother Eli? Kung pwede pakiusap ko. Alam mo kapatid, ganito sa akin, ano? Ako ayokong bumibigo ng kapwa ko tao. As much as nandiyan ka, bagaman labag sa professionalism ang aking gagawin, ano? Kasi meron kang sinabing kahit 1,000 Eli Soriano eh. Opo. Para Totoo ako yun. na-challenge doon, ano? Oo. Kasi walang 1,000 Eli Soriano, isa lang ako sa mundo. Kaya, Kaya siguro mas madaling matalo sa debate kung isa lang. oo, kaya siguro, umpisahan mo na dahil sabi mo, tutulan mo. Tutulan mo na ako dahil sabi mo, nakikinig ka naman. Brother Eli, lilinawin ko lang po, yung pakiusap niyo po ba, hindi niyo ako mapagbibigyan na kayo muna magsalita tungkol sa... Hindi, dahil hayag naman, sabi mo, mula, Oo, sige, kung- mula sa Genius Family, sabi mo, Oo, sige, di- ay nakikinig ka na. Oo, Therefore, sige, alam mo na yung simulan natin. tutulan mo. Eto, ano lang to hindi ano to, total, maring, bukas kasama niyo na ako. Kapatid, ha? Okay. Kami. Teka. Bigla natin linawin ho itong pangyayari na ito, ha? Kayo na mismo nagsasabi, kahit 1,000 Soriano, kaya niyong talunin. At mas madali Tama pa po yun. kaya mas madali pa nga talunin yun dahil nag-iisang Eli Soriano lang meron sa mundo. Tama po yun. Mas magaling kayo sa pastor nyo kasi hindi lumalaban ang pastor nyo. Hindi ko sinasabing... Ano ibig sabihin nun? Kung talagang ganun kadaling talunin si Brother Eli, bakit ayaw lumaban ang pastor nyo? Hindi ko kaya sagot. Bakit kailangan kayong makipaglaban at hindi ang pastor nyo? Yamang hindi pala kayo nagbabasa ng Biblia. Katakot-takot ng Biblia, binabasa ng pastor nyo. Ako, yung mga bagay na hindi abot nung ano ko, hindi ko napapagod naman. Basta ko ano yung ini-stand ko, doon ako. Kasi, Ano kasulugan mo ng inyong please, ganito lang. ginagawa? Kaya lang ako... ministro na lumaban sa debate, ang lumalaban. Makinig, pwede ba magsalita ako? Ako nagpunta rito, dala-dala ko yung pananampalataya ko, natutunan ko sa iglesia ni Ay Cristo. sabi niyo hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Bakit din? Hindi niyo ba kayang iharap ang pastor nyo? Hindi. Pero, teka muna, umahaba tayo. At ang Ay, alam teka muna. Kayong teka muna. Dahil programa namin ito eh. Hindi, Tinatanong nga muna namin sa inyo. Inaamin niyo ba hindi niyo kayang iharap ang pastor nyo? hindi ko pa sinubukan. Hindi niyo pa sinubukan. Okay, kaya nga kinausap ko si brother, paalam ako sa inyo. Okay naman daw, di ba? Kaya nga, ano pagkakalunan natin? nililinaw din natin sa ating mga kababayan. Sabi niyo, hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Nakikinig ako ng Biblia. Oo, sa 10 talata ang dala niyo, hindi niyo pa kabisado. Ay, hindi, yung ito lang. Hindi, Kaya nga, hindi niyo kabisado. Katunayan, di kodigo pa kayo, sa 10 lang eh. Hindi ba? Tapos kahit 1,000 Soriano, kaya niyong talunin. At mas madaling talunin dahil nag-iisa Soriano, meron lang sa mundo. Sige, Pero, oo. hindi kaya lumaban ang pastor niyo, kaya kayo lumalaban. Mas magaling kayo sa pastor niyo. Subukan natin. Okay. Ayun ang ibig sabihin. Subukan natin. Hindi tinatanggap niyo na yan. Hindi. Basta kayo. Wala, alam niyo yung sinasabi niyo, hindi mahirap kung tanggapin yan eh. Kung Makasabat matatalo ako, niyo ako, ha? para mas maganda, kapatid na Diyos eh. Ayaw ko. Bayaan mo na siyang magpahayag. Sige po, kapatid. Sige. Sige, Wala ba bigyan kung natin yan ng Pwede ba kayo umupo doon Pwede ba kapatid? tayo ron? Makiklear lang po yung kabilang table. Medyo Doon lang po kayo umupo. Para Pwede ko po pa kayo madala to. komportable po sa inyong lugar. Palagay ko nagulat si brother Ronnie, ano eh. At nililinaw natin ito eh, ano lang eh, lumalabas nga, tutuusin, wala kang taya ito eh.
Walang taya. Ang Oh, aming hindi. tinataya Mali, mo. tutuwin ko kayo, Brother Josel. Hindi, eto na ako. Di pa ako tapos. Di pa ako tapos. Sabi ko, ang tanging itinataya ninyo, kung mga matatalo kayo, papabotismo kayo. Anytime nga, sabi nyo, right after nito kung matalo kayo Ang propose nyo ang tema ay 4 pero sa 10 talata Tatlo lang, ang dalan nyo tatlo lang. dito, sabihin mo ng 3. Yun lang, pinakataya. Pero alam nyo, ang talagang nakataya rito, tutusin, hindi lang kayo Pero Hindi pwede lang ba kayo, makatayo kaya kung lang. sakali? Minsan, pwede kong tumayo. Alam ka rin. Gusto nyo tumayo na lang kayo. Oh, sige. Pwede rin Kasi, Sige. para- Sige po kapatid, umpisahan mo na po nang tayo makarami. Ay, salamat. Pakibigyan na lang ng Ako, oras. salamat sa hapunan, ha. Ilang minuto, Brad Mel? Ilang minuto? 15 minutes. O 15 minutos po kayo magsasalita. 15 minutes. Apo, 15 minutos po. Okay. Sige po, umpisa na po. Tayo rito, no? Pwede ba tayo para yung concentration natin? Sa Biblia, nakasulat sa Biblia, ng mga salita dyan nakatago sa hiwaga. Totoo yun, di ba? Lahat alam natin. Kaya, kung babasahin sa Roma 16:25, Brother Willie, Sige po, ako po'y makikibasa na po muna. Sa 25 po ng Roma, ganito po ang nakasulat. At ngayon sa kanya na makapangyarihan na sa inyo makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Heso Kristo ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. okay, lumalabas talaga nakatago sa hiwaga. Ngayon, kanino ipinagkaloob ito? Sa Roma 10:15. Bakit hindi kayo magbasa? Bigyan namin kayo ng Biblia. Hindi, sabi ko nga hindi nga ako ba, nagpaalam naman Sige ako, po, pinayagan kapatid. ako O, nag-commit kasi. Kung hindi na ako. Okay na po, sige po. Sige po, Okay na, nakasayang po 15 minutos. Oo nga, sayang eh. Sige po. Okay, pwede po sa Roma 10:15, Brother Willie. Pwede naman po, 15. At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat. Anong pagkaganda ng mga paa niyang mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti? Tama, lumalabas. Bago ka makapangaral, bago ka magkaroon ng pananampalataya, kailangan may mangaral sa iyo. At bago ka mangaral, kailangan sinugo ka. Naaayon din, saan? Doon sa talatang Roma 16:25 na talagang may pinipili lang siya. Kaya sa pamamagitan ng pagpipili, itinatago niya to sa hiwaga. Bagamat nababasa, siguro para hindi magtagal, nababasa pero hindi nauunawaan. At yan ay nasa Pedro, kahit huwag na natin basahin, total, alam naman lahat yan. At doon sa Pedro 3:16, ikapapahamak pa kapag pinilit mong pag-aralan. Alam natin lahat yan. Ngayon, maraming nangangaral. Ano ba ang sabi kapag may nangaral sa harap natin? Nang tungkol sa Biblia. Hanapin ko lang po, Ano lang po, medyo... Pwede po tayo pwede po, Brother Willie, pakibasa, palagay ko kabisado nyo, Matakwil. Ha? Matakwil. Sige po, nasa Galacia 1:8 po kapatid. O sige, ano pong... Tatapwat kahimat kami o isang anghel na mula Yun, sa langit. Ang nangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, matakwil. Tama, hindi, tama yun. Huwag yung tawanan ng talata ng Biblia yan. Re-respetuhin yan, mga kapatid. Hindi, ako, tawanan niyo ako, pero talata ng Biblia yan. Kaya respetuhin natin yan. Nakasulat yan eh. Tama, di ba? Lumalabas matak, kapag may nangaral na sugo, nagpapakilala ng tungkol sa Biblia, matakwil kapag ka hindi sugo. Ngayon, tingnan natin kung ang si Brother Eli Soriano, dapat nating paniwalaan o dapat nating itakwil. Dalawang choice tayo, di ba? Bakit? Isa lang naman ang tunay na reliyon eh. Kahit hindi na natin basahin, alam na natin lahat. Merong 100,000 reliyon sa buong mundo, pero isa lang ang tunay na reliyon. Lumalabas, isa lang ang sugo. Kapag si Brother Eli Soriano ang sugo, lahat yan, hindi na. Di ba? Ganun lang yan eh. Okay. Ngayon ito, kung pahintulutan nyo kung ikwento, ito ayon doon sa napanood ko, sa tamang daan, at napanood ko sa dating daan. At pwede nyo rin i-correct ito kung mali ito, at later on, pero ito, pinagbabatayan ko, yung ipinakita ng Iglesia ni Cristo, na naging istorya ni Brother Eli Soriano. Bakit nagkaroon ng pananampalataya o isang pagkaalam sa Biblia si Brother Eli Soriano? Sinabi niya, na siya natuto kay Ginoong Nicolas Perez. Na dating manggagawa ng iglesia na tiniwalag, o hindi ko alam kung itiniwalag o tumiwalag, hindi ko alam. Na siya naman sumama kay Ora kung iaatras natin. Na nagtayo ng iglesia ng Diyos, tapos nagsama sila ni Nicolas Perez, nagkahiwalay sila, and then nagtayo ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, suhay at iba pa kung ano pa yung karugtong, hindi ko na makabisado. Ngayon ito, nung time boy si Brother Nicolas Perez, kasama niya si Brother Eli Soriano. Ano ang ginagawa nila? Natural. Nagbabalang kasi sila ng mga dapat natuntunin ayon sa banal na kasulatan. At may patnubay ng Panginoong Diyos.
Ngayon ito, di lumabas lahat yan. Ginawa nila, gumawa sila ng seminary, whatever, at inirehistro sa SEC ang bylaws nila, mga pananampalataya nila, at pati mga tuntunin doon. Lumipas ang panahon, nangangaral si Brother Eli Soriano, kasama si Nicolas Perez, namatay si Nicolas Perez. Nagkaroon ngayon, pumalit. Sino ang pumalit? Si Gugulan, hindi ko alam, Ninita Gugulan ba yun? Hindi ko kabisado. Gugulan ang pumalit, babae. Na nung napalit siya, hindi siya napalit ng pumwesto lang doon sa pwesto na yon. Ano nangyari? Pinirmahan nila yon ang board of directors na ito ang bakit? Ayon doon sa bylaws, si Ninita Gugulan dapat ang mapwesto. Bakit? Siya general secretary natural, di ba? Ito ang problema. Nagkaroon ng hindi magandang pagsasama, whatever ang nangyari, biglang naalis si Brother Eli Soriano. Bakit siya naalis? Dahil sumunod siya doon sa tuntuning ipinatutupad ng panahon buhay si Nicolas Perez na may patnubay ng Diyos, sabi nila? O ano? Kaya siya itiniwalag, at may ebidensya dyan. Kaya siya itiniwalag, at hindi siya sinuportahan ng SEC. Bakit? Dahil nilabanan niya ang tuntunin na kinikilala niyang sugo na nagturo sa kanya. Yan ang malinaw. Dahil bakit? Hindi niya pwedeng ikatwiran na ano? Ay hindi, tao lang nagtiwalag sa akin. Hindi. Bakit? Kung ikaw lingkod ka ng Diyos, tutularan mo si Joshua, si Moises. Nung namatay si Moises, itinaguyod ni Joshua ata yun. Ipinaglaban niya yung pananampalatayang yun. Ganon dapat ang ginawa ni Brother Eli Soriano. Doon sa tuntunin, mga pananampalataya pinakilala sa kanya ni Ginoong Nicolas Perez. Pero bakit? Hindi siya nalabanan. Ang nangyari, nagtayo siya ng sariling reliyon. Bakit nangyari yun? Ba't hindi mangyayari yun? Maari hindi ko alam dahil hindi pa ako buhay nun, o hindi ko rin alam, maari na sinigugulan, hawak-hawak ang SEC na pinagtibay ni Ginoong Nicolas Perez, kasama siya, at ayon doon, na kung sino ang lumaban sa tuntunin na yun o sa gobyerno ng Iglesia ng Diyos, maalis, titiwalag. Yun, natiwalag nga. Paano yan? Ano kasulat? Mateo 18:18, Brother Willie, please. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan. Yun, tapos na ron. Ang totoo, tapos na ang usapan doon. Bakit? Itiniwalag Sino nagtiwalag? Yung kinikilala niyang sugo, na trilyon itinayo ng kinikilala niyang sugo. Ngayon, nakarinig ako, nanonood ako. Nung bakit? Si Felix Manalo rin, tiniwalag Aba, hindi magkapareho yun. Bakit? Si Felix Manalo, tiniwalag na hindi niya kinikilala sugo, inatiwalag sa kanya. Katoliko, hindi niya kinikilala yan. Pero si Nicolas Perez, hindi. Si Nicolas Perez, kinikilala ang sugo ng Brother Eli Soriano. Paano ang gagawin natin to? Lumalabas, excommunicado na siya. Ngayon, sa bagay. Kaya, yun nga, kung babalik tayo, paano ba siya magiging sugo? Di lumalabas, matakwil. Ang nangangaral na hindi sugo, kung totoo nga si Nicolas Perez, Pero ako, naniniwala ako. At sumasampa pa kahit si Nicolas Perez, hindi rin sugo. Bakit? Kung sugo si Nicolas Perez, Diyos por santo, ang inilagay niya, dapat may patnubay siya. Ang nilagay niya, babae. Na ayon din kay Ginoong Eli Soriano, kapag ang namamala sa iglesia, namumuno ay babae, sa diablo. Sinabi niya yan At nasa Biblia rin yan. Anong kukontrahin natin doon? Siya nagsabi noon. Bakit sila naghalal? Bakit hindi pinaisip kay Nicolas Perez at kahit kay Ginoong Eli Soriano na wag nating ilagay si Gugulan dahil pag namatay ka, ang papalit siya automatic. O kaya, may patnubay daw sila ng Diyos, Nicolas Perez, maghalal ka na kasi dahil pag mawala, ang nangyari namatay, nagkagulo-gulo, nagkawatak-watak ang kawan, at ang banggit pa, nagtatlong paksyon. Pero ang katwiran ni Brother Eli Soriano, hindi, ang totoo nga niya, sumama sa akin asawa ni Nicolas Perez. Di ba? Totoo yan, sinabi naman niya Pero ito ang tanong, kaya kung ako man si Eli Soriano, dapat kilalanin ko talaga sugo si Nicolas Perez. Bakit? Ba't hindi ko kikilalanin? Pag hindi ko kinilala, baka magalit sa akin pamilya ni Nicolas Perez, yung asawa niya Mare, noong time na yun, agawan ng miyembro, nagkawatak-watak. Ano pa? Kalimutan na natin yan. Yun, mahirapan lang kayo yun. Excommunicado ron. Pangalawa, ano pa? Hindi ko alam yung sinasin, dukhang pantas. Ano yung dukhang pantas? Maaaring, sabi niya, hindi ko pa ganong narinig na sinasabi, si Eli Soriano, ang katuparan ng dukhang pantas. Why not? Ba't ba maganda yan? Isang Pilipino, karangalan yan. Ang totoo, halos lahat nga ng religion, tinalo ni Eli Soriano Ang Iglesia ni Cristo lang, ang di niya tatalunin. Lalo kahit sa pangkaraniwan. Ito, tutuloy ko lang. Kaya ito dukhang pantas, lumalabas matalino talaga. Pero, bakit ka magiging pantas samantalang yung talata lang na tumakas, may nagtanong, pwedeng ano niyo, Brother Willie, Marcos 14:50? Brother Willie? Alin po? Yung Marcos 14:50. 14 ng Marcos, 14,
50, Oo. at iniwan siya ng lahat at nagsitakas. Ayun. May nagtanong kay Eli Soriano, sino ba ang tumakas? Sa nung time na hinuli ang Panginoong Kristo. Ang sabi ni Brother Eli Soriano, ang tumakas yung humuli. Eh, nakakapag ano naman. Eh, masyadong literal ito, hindi pa naintindihan. Kung pantas, dapat, di ba? Isipin mo, tumakas, dalawa lang ang protagonist dito. Isang uhuli at isang uhulihin. Ang gagawin ng uhuli, hindi hulihin o hulihin. Ang uhulihin naman, magpahuli o tumakas. Last 3 minutes. Okay. Yun ang masasabi ko. Dun sa ano na yun, sa pantas, hindi pa ron, meron ba? Yung sinabi na, magtatayo, dun sa Mateo 16-18, itatayo ko ang aking iglesia. Ang unang sabi niya, si Kristo nagtayo. Bisang sinasabi niya, Panginoon Diyos ang nagtayo. Magulo ano ba talaga, di ba? Kahit kung na natin kung tama, yung dalawang yan, magkakontra, may ebidensya nasa TV. Hindi pantas. Yun ang sinasabi ko. Sa lahat ng membro, kahit sa sarili ko, bago kung sino may mga aral sa inyo, ayan, nakatago sa hiwaga. Parang ganito yan eh. Merong isang pasyente dyan, masakit daw ang tiyan. Nandito tayong lahat. Hindi naman tayo doktor. May pasyente, sabi niya, masakit ang tiyan ko. May lumapit, nagpakilala. Ako, doktor. Ito ang ano ko. Ang sakit niyan, ulcer, bibiyakin ko rito. Maniniwala tayo, bakit? May lisensya siya eh. Lumapit ang isang tao. Hindi nagpapakita ng lisensya, hindi wala kang makitang ano. Hindi, ang sakit niyan, appendicitis, diyan ko ooperahin yan. Dapat ba tayong maniwala doon sa taong nagsalita na yun na walang pinakikilala? Hindi tayo dapat maniwala. Bakit? Eh baka mamaya kung ano operahan niya ron eh. Dapat may karapatan. In short, kailangan may karapatan. Ngayon, para may karapatan ka, ang Biblia nakatulad ng, ang Biblia nakatago sa hiwaga, parang tiyan yan. Hindi natin alam kung nasa ng bitukan natin dyan. Ang nakakaalam lang sino? Yung sugo na doon ipinagkaloob ang pagkaunawa doon sa mga matataling haga. Kaya kailangan patunayan ni Ginoong Eli Soriano. Kasi sugo, para paniwalaan ko lahat ng sasabihin niya, bago niya bakbakan, siraan, yung mga sinasabing hula na kiniklaim ng kapatid na Felix Manalo, ipakilala niya muna, parang doktor yan, magpakilala muna siya ng lisensya niya, meron siyang karapatang magbasa ng Biblia, magpaliwanag, and then, paniwalaan na natin lahat. Gusto niya, lahat ng kabuhayan natin, bigay natin sa iglesia, kung talagang mapatunayan sugo. Pero, bago siya gumamit ng isang mataling hagang salita, huwag niyang subukan sa akin, ewan ko sa inyo ha, nasabihin, itong ibig sabihin nun, mataling haga yan. Bago ko paniwalaan yan, kailangan muna magpakilala siya kung tunay na sugo. Pero sa pinakilala, isa, dalawa, mahihirapan. Mahihirapan unless itong oras na to, meron siyang panibagong ibibigay na karapatan sa Biblia para mangaral. 1 minute. Yun ang sinasabi ko. Kaya dun to, kaya ko pumunta na rito. Medyo hindi ko na kaya. Maraming kapatid sa iglesia. Although, iba-ibang taon, natural lang yun eh. Ha? Natural lang yun. Eh kahit pa ng Panginoon si Kristo, siguro lalayas din yun eh. Eh bakit? Eh nung 72 na mga 30 paalib niya eh. seconds. 72 sa kaalib niya, ilan ang lumayas? 60, natira 12. Natural lang yun, hindi nyo dapat dahil ang diablo matalino. Kapag pinapasok nyo ang isang mangangaral, mga kapatid, kapag ang isang mangangaral pinapasok nyo, na hindi nyo tinatanong kung may lisensya siya, parang ganito yan, pumunta kayo sa operating room, sinabi nyo, may sakit ako, o-operahin kita, hindi mo tinanong kung siya may lisensya, wala na. Ma-operahan kayo nung wala sa malilin kayo. Salamat po. Sige, ibigay po natin ang pagkakataon kay Brother Eli para i-cross-examine itong ating panauhin dito. Ewan ko kung Five panauhin niya minutes. ito. Sige. Brother Eli? Unang tanong ko, alam mo, naaawa ako dun sa kapatid natin na yan dahil Salamat po, misinformed Brother Eli. siya. At yan ang inaasahan ko sa inyo. Misinformed siya dahil ilang tanongin daw ako kung sino yung tumakas. Kaya sagot ko raw, yung humuhuli, may ebidensya daw sa TV. Hindi naman kasi pinakita sa TV yung buong pangyayari nun eh. Doon ka kulang. Hindi mo alam yung buong pangyayari, pinuto lang nila yon. Ang tanong ko ganito, kapatid. Sabi mo, ang mga salita ng Diyos nakatago sa hiwaga. Ipinabasa mo ang Roma 16:25. Doon ba sa Roma 16:25, alin ba nakatago sa hiwaga? Yung salita ng Diyos o yung hiwaga ay nasa salita ng Diyos? Basta't lahat tungkol sa Biblia, kung may magpaliwanag na hindi sinugo, hindi niya kayang ipaliwanag na maayos ang Biblia. Hindi. Kasi sabi mo kasi, ang premise mo, ang mga salita ng Diyos nakatago sa hiwaga, binasa mo 16:25. Gusto kong basahin uli para maintindihan mo yung sinasabi mo, no? Ang sabi dito, at ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Meron palang nakatago sa hiwaga, yun yung pahayag. Ang sabi, ayon sa pahayag ng hiwaga na nakatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan.
sabi mo, ang salita ng Diyos nakatago sa hiwaga. Kung makabasa ba ako ng salita ng Diyos, hindi nakatago sa hiwaga, babaguhin mo yung paniniwala mo na yan. Kasi para sa'yo, lumalabas lahat ng salita ng Diyos, nakatago sa hiwaga eh. O baka naman may hiwaga ang salita ng Diyos. Brother- Hindi yung salita ng Diyos ang nakatago sa hiwaga. Di ba? Brother Eli, Oh. kukorek ko lang, no? Medyo pagpasensyahan nyo lang. Pag sinabi kong yung mga matalinghaga lang, in short, kukorek ko lang yon. Yung ibang talata sa Biblia literal, ang iba matalinghaga. Yun ang paraan ng Diyos ng pagtatago. At totoo, may mga 3 talata pa ako dapat basahin. Kaya lang nalito ako dito sa kodigo ko. Kasi, dapat kasi, Babasahin ko yun. kasi ang salita mo kanina, ano? Babasahin ko mamaya yun. Sandali, huwag mo ubusin ang oras ko. Kasi sabi mo kanina, ang salita ng Diyos nakatago sa hiwaga. Ang sagot ko sa'yo, para maintindihan mo na yan ay hindi tama, mamaya ako na isasagot, tutuloy ko na lang yung tanong ko. Ang sabi mo, may pinipili na mga tao at itinatago sa hiwaga. Sabi mo, ang salita ng Diyos. At ginamit mo ang 2 Pedro 3:16 at ang idinugtong mo ganito. Sabi mo, yan ay itinago sa hiwaga at ikapapahamak pa pag pinilit nating pag-aralan. Yan ang sabi mo. Tinatanggap mo ba uli yung sinabi mo na yon? Tama po yun. Ayan. Kung patunayan ko sa'yo ngayon na hindi totoo yung sinasabi mo dahil sabi mo, pag pinilit pag-aralan, sino ba yung napapahamak doon sa 2 Pedro 3:16? Pakinggan mo ito kung sino yung napapahamak, ano? Para liwanagin ko lang sa'yo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalitang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Therefore, yung palang nasisinsay dyan, yung hindi nag-aaral, walang tiyaga. Pagkatapos ang sinabi mo, kahit kapag pilitan natin pag-aralan, hindi natin matututunan. Sabi mo, dahil tinago sa hiwaga, mali yung sinasabi mo na yun sa Biblia. Sana wag mo nang uulitin yun, kapatid. Akala ko kaya mong talunin ng 1,000 Suryano. Hindi mo pala naintindihan yung talatang binabasa mo eh. Pagka pinilit mong pag-aralan yung salita ng Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Ang hindi nakakaalam yan, yung walang tiyaga. Ngayon, ang tanong ko pa ito. Sabi mo, ako ay walang karapatan na dahil tinuruan ako ni Perez, tapos itiniwalag ako nung iglesia na itinatag ni Perez, kamo. Ang sagot ko naman, bakit si Manalo, tiniwalag din ng Sabadista o ng mga relihiyong pinuntahan niya. Sabi mo, magkaiba yon dahil hindi naman naniniwala si Manalo na sugo yung Sabadista. Ito nga yung tanong ko, bakit kumukuha ng sweldo si Manalo sa Sabadista nung nangangaral siya sa Sabadista na hindi naman pala siya naniniwalang sugo yung mga Sabadista? Ba't siya tumatanggap ng sweldo ron? Di ba kawalang hiyaan yung tumanggap ka sa hindi mo naman pinapaniwalaan? Sumagot ka, kapatid. Sagutin po ninyo ang tanong. Hindi ko pakiulit po, pakiulit. Sabi mo, nung itiwalag si Manalo doon sa mga relihiyong pinanggalingan niya, kaya magkaiba yun sa kaso ko, sabi mo, dahil ako naniniwala si Perez ay sugo, si Manalo naman kamo hindi naniniwala doon sa relihiyong sinamahan niya. Ang tanong ko sa'yo, kung hindi siya naniniwala, halimbawa sa Sabadista, bakit siya tumatanggap ng sweldo sa Sabadista? Nung siya'y mangangaral sa Sabadista. Brother Eli, ang pinag-uusapan dito yung pag-aaral, hindi sweldo eh. Hindi. Sinasabi mo yung paniniwala eh. Sabi mo, magkaiba ang kaso namin dahil ako, nung itiwalag ng iglesia na yung sinasabi mo, dahil naniniwala akong sugo yung sinamahan ko na yon. Si Manalo ba, naniniwala ba siyang sugo yung Sabadista? Nung sumama siya ron o hindi? Merong tumatanggap ng sweldo na hindi naniniwala sa sugo. Hindi, nagpapaupa pala yung pastor mo. Nagpapaupa pala yun. Hindi ko alam. Lalabas nagpapaupa si Manalo. Hindi pa pala siya naniniwala. Ba't tinatanggap niya sweldo? Lalong mong pinatunayang hindi sugo yung sugo mo. Dahil pera lang pala habol yung sugo mo. Pero, Di ba? Brother Eli, Paano mo akong tatalunin yan, kapatid? Sa logic hindi ka ubre. Paano mo akong tatalunin yan, ha? Eto ba, susunod kong tanong sa'yo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, sila'y tumataka sapagkat siya'y upahan at hindi ipinagmamalasakit ang tupa. Sabi mo, meron talagang kaya nagmamangangaral dahil sa sweldo. Inihahanay mo ba si Manalo rito sa sinasabing ito ng Biblia? alin po, pakiulit po. Dito sa sinasabing ito. Teka muna. Pakiulit. Meron kasing sinabi si Kristo Oo. na mangangaral na upahan. Oo. Dito mo ba inihahanay si Manalo sugo mo? Alam Na kahit hindi naniniwala sa Sabadista na sugo ang Sabadista, tumatanggap siya ng sweldo sa Sabadista. Brother Eli,
Ang pinuntos ko kanina yung sa inyo, doon natin hindi si Felix Manalo. Kayo muna Ay, pakilala. hindi. Pag pinag-uusapan niya sugo, kailangan isangkot mo in general ang Brother lahat Ali, ng mamaya, paraan. maaaring ma-discuss natin yan. Pero ang sinasabi ko kayo muna, kasi sabi ko nga, parang ilang limbuhala ko, pumasok kayo, nagpakilala kayo ng sugo, nangangarap. Ikinumpara mo nga ako eh. Ikaw din ang gumamit kay Manalo eh. Sabi mo, magkaiba kami nung nangyari sa amin. Ako, itiniwalag ako nung kinikilala kong sugo. Eh siya naman, hindi naman nakamo niya kinikilalang sugo yung pinanggalingan niya reliyon. Ba't hindi ba Ang sagot ko naman sa'yo, tanong ko sa'yo, kung hindi pala niya kinikilalang sugo yun, ba't tinatanggapan niya ng sweldo sa Batista? Brother Eli, yung pagtanggap ng sweldo, hindi niyo pwede Ay, naku po, patunayan. kapatid, hindi niyo pala nakaintindihan ang pinasok ninyo. Baka sabat na po ako. Hindi, teka muna, sandali. Saglit na po. Naghamon kayo ng debate. Binigyan niyo yung stand ninyo. Nung kino-cross-examine kayo, ayaw niyo sumagot. Hindi, Ayaw, ang gusto ninyo, yung tanong na gusto ninyo, itanong sa inyo. Hindi, Mali ho yun eh. sandali. Hindi ho kayo sa debate. Sandali, teka muna. Sumagot ho kayo sa dapat na sagutin ninyo sa At saka wag itinatanong mo sa akong inyo. pagbintangan, dinadamay ko si Manalo, ikaw ang nagbigay ng halimbawa na yun. Ang sinabi ko kanina, ang totoo, ang sinabi ko nito, siguro pwede niyo i-replay. May pagkakaiba, hindi ko inanin sweldo, whatever, hindi ko dinis. Ang binasabi ko, Hindi may pagkakaiba. nga. Wala kasi, hindi ko naman sinasabi sweldo eh. Tinatanong ko sa'yo, may pagkakaiba pala. Anong pagkakaiba? Ako, ang nagtiwalag sa akin, yung kinikilala kong sugo. Tama. Ano? Oo. Eh si Manalo ba ang nagtiwalag? Kinikilala niya ba o hindi? Hindi ka kinikilala. Ah, hindi. Ba't siya kumukuha ng sweldo kung hindi niya kinikilala sugo yung pinanggalingan niya? Kaya nga umalis eh. Ah, hindi. Nung umalis siya bandang huli. Pero nung kasalukuyang nandun siya, tumatanggap ba ng sweldo o hindi? Brother Eli, hindi ko kaya kayo sagutin yung Ah, hindi. Eto. Ah, ganun ka kapatid, ha? Bagay, hindi mo sabi mo, hindi mo kaya sagutin. Hindi, lilipat ako ng ibang tanong. Tanong, kasi hindi naman dapat tanong dahil sinabi ko. Hindi, dapat yun. Sa Dapat pagkakilala yun. ng sugo, Turuan ang hindi itatanong ko sweldo eh. sa'yo. You are under cross. You are under cross. Huwag mo akong turuan. Sabi mo, ganito, sabi mo. Si Felix, sa Mateo 16:18, sabi mo, mali ang turo ko dahil sabi ko, kuminsan si Kristo nagtayo. Kuminsan naman, sinasabi ko, ang Diyos ang nagtayo. Di ba? Sabi mo kanina, no? Tama. Mali ba yun? Tama. Hindi, mali ba yun? Na ang Diyos ang nagtayo, si Kristo nagtayo, mali ba yun para sa'yo? Ayon doon sa pahayag niyo sa TV. Ito kaya tatanong ko sa'yo. Pagka si Kristo ba ang nagtayo, ang kredito ba ay hindi kasali ang Diyos? Kasali. Kasali. Therefore, pag sinabi mong itinayo ni Kristo, kasamang itinayo rin ng Diyos yun. Tama hindi? Tama. O, ba't ako mali? Alam niyo kung ano... Alam niyo kung ano mali niyo? Hindi pinag-uusapan dito yung credit. Yung oras na yun, kung sino yung nagsasalita na nagtatagtayo, sabi niya, itatayo ko aking iglesia. Ang sinabi niyo, Diyos ang nagsasalita. Yun ang kinukontra ko sa inyo. Eh, samantala si Panginoon Kristo ang nagsalita nun. Ba't sinasabi niyo Panginoon Diyos? Ganito yan, kapatid. Sino ba may sabi na ang lalaki wag hihiwalayan yung kanyang asawa? Sino may sabi no? Ay, Sumagot ka, kapatid. Alam mo, Hindi, sumagot ka. Wag hindi yung alam ko. hindi ko alam. Tinatanggap mo ba? Ito, Tinatanggap mo ba na sinabi ni Pablo na wag hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Teka muna, ba't Hindi, napunta tayo tinatanong yan? ko sa'yo. Ano naman yun? Ay, Papakikita ko lang sa'yo kayo. ang relevance niyan. Tinatanggap mo ba na sinabi ni Pablo wag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Brother Eli, wala akong tinataka kapag hindi ko kabisado yung talata. Ang sinasabi ko kanina, Hindi, yun ang pag hindi mo kabisado, babasahin natin. Hindi. Mga kapatid na Willie, pakibasa mo, hindi mo niya kabisado. Apo, makinig ako. Unang Korintos 7 at 10. Tatapwat sa mga may asawa ay aking ipinag-uutos. Ngunit, hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Ayan ang talata. Sinasabi ko aking ipinag-uutos sa mga may asawa. Apo. Ngunit, hindi ako, kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag gumiwalay sa kanyang asawa. Sino may sabi niyan? Kung ano ang pagkaunawa nyo, pagbigyan natin. Hindi, teka muna. Nako. Ito. Tatanungin ko yung tanong ko. Sandali, ano po Yan ba, dandali, kapatid, pakinig ka. Sinabi ba yan ni Pablo o hindi? Kung yun ang nasa talata, paniwalaan dapat natin. Ayan, kapatid, tinatanggap mo, sinabi ni Pablo yan. Tama? Ano nakasulat ha? Kasi Hindi, tinatanggap mo ba, sabi ni Pablo yan? Basta nakasulat sa Biblia. Ayan, Palagyan ngayon, natin lahat. tinatanggap mo ba na yan, sinabi na yan ni Pablo, sinabi rin ng Diyos yan? Natural. Ayan. Sa kapatid, kung sabi ni Pablo, tama ako o hindi? Basta nasa Hindi, Biblia. tama ba ako o hindi? Pag sinabi ko sabi ni Pablo, Teka, tama ako o hindi? ulit. Medyo magulo ang... Pag sinabi ko bang sabi ni Pablo ang 7 Gs ng unang Korinto? Teka muna, Ano ba, sinabi ko, oras ba natin, sabi ni ano? Pablo, tandali, pakinggan mo ako. Makinig kasi kayo para Pakinggan maintindihan mo yung ako. tanong na makasagot Pag kayo. sinabi ko bang sabi ni Pablo ang 7 Gs ng unang Korinto, tama ba ako o hindi? Basta nasa Biblia, mababasa, tama yun. Ayan. Pag sinabi ko bang ang 7 Gs ng unang Korinto, sabi ng Diyos, tama ba ako o hindi?
Basta kung ano yung nakasulat, sabi ko nga sa Ah, di parehong tama yan, ano? Dahil yun ang nakasulat eh. Sinasabi ko, ngunit hindi ako, kundi ang Panginoon, sabi niya. Ngayon, tanong ko sa'yo, pag sinabi ko bang si Kristo ang may sabi, itatayo ko aking iglesia, tama ba ako o hindi? Tama yun, yun ang nakasulat Ah, eh. pag sinabi ko bang ang Diyos ang may sabi nun, tama ba ako o hindi? Doon sa talatang tinawag na... Doon sa talata, hindi. Eh kung mapasok ko sa ibang talata, Diyos ang may sabi nun, tatanggapin mo, mali ka. Brother Soriano, please. Ang sinasabi ko, baka hindi nyo naintindihan yung sinabi ko kanina. Ang pinag-uusapan kung sino yung nagsalita nung Tama, sa talata na yun. tama yung Wag nyo na pagpapalita. ito yung iba. Kung Doon lang mabasa tayo. ko na yung sinabi ni Kristo, itatayo ko aking iglesia, hindi niya sariling salita, kundi salita rin ng Ama. Tatanggapin mo, mali ka. Siyempre lahat na sinasabi ng ano galing sa Diyos, di ba? Oo, hindi. Ayun naman pala, kapatid na Joseph. Hindi pala mali yung arang na tinuturo ko. Alam nyo, sandali ha, una, pinagbigyan ko kayo, alam ko, 5 minutes lang, di ba? Aba, hindi mo ko pinagbigyan, kundi sumasagot ka sa tanong dahil you are under cross. Di ba? You are under cross, dapat talaga sumagot ka sa tanong. Hindi pagbibigay sasabihin mo. Tama Okay, time na. na po. Time na po. Tama na yun. At siguro tama na rin po ang pagbibigay namin sa inyo. Akala ko naman may baon-baon kayo. Ay, hindi pa, may dalawa pa tayo, una sa inyo. Alam nyo kung ganyan na lang din lang Dati muna, sasagot muna ako kapatid na Bibigay Joseph. lang sa pagkakataon ko, Brother Eli. Ha? Kayo na po. Ako naman ang dapat sumagot Oo, 15 dapat. minutes. Apo. Kung gusto niya, ako naman ang i-cross-examine niya pagkatapos, di ba? Tama po. O yan, para fair, ano? Sige po. Una, sabi niya, ang mga salita daw ng Diyos na itago sa hiwaga. Yung kasi turo sa kanya ng ministro niya, kaya kahit daw pilitin pag-aralan, maliligaw ka pa. Yun ang naitanim sa iglesia ni Manalo eh. Na huwag mo nang pilitan pag-aralan niya dahil maliligaw ka lang. Yun ay napakalaking turo ng mali nang hindi nga sugo ng Diyos na si Mr. Manalo. Unang-una, yung pinabasa niyang talata sa 16:25 na Roma, ang sabi ng pahayag ni San Pablo ron, ganito, ulitin ko lang. At ngayon sa kanya na makapangyarihan, na sa inyo'y makapagpapatibay, ayon sa aking ebanghelyo, at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga, na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Hindi po naman ang salita ng Diyos ang nakatago sa hiwaga eh. Ha? Merong pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Ang pinagtaguan, yung katahimikan ng panahon, doon nakatago yung hiwaga. Hindi yung salita ang itinago sa hiwaga. Napakalaki ng pagkakamaling na ituro sa iyo, kapatid, ng sugo mo. Ha? Na kayang-kaya kung patunayan ngayon sa iyo, hindi nga sugo yung nagturo sa iyo. Dahil kung ang nagturo sa iyo sugo, hindi ganyan kabaluktot ang pagkakilala mo sana sa Biblia. Ang salita raw ng Diyos, tinago sa hiwaga. Hindi naman gano'n ang nakasulat sa talatang ginamit mo eh. Ang sabi dito, yung pahayag ng hiwaga, natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Eh, yung pala naman eh, panahon pa lang pinagtaguan eh. Ha? Nung hiwaga. Ngayon, nung dumating yung panahong nakatakda, iahayag na't ibubulgar na hiwaga. Ang sabi ni Pablo ganito, sa 1:24 ng Kolosas, ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman, dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia, na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo, upang maipahayag ang salita ng Diyos. Una, maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Bukod pala yung salita ng Diyos, kaysa dun sa hiwaga na nakatago sa lihim, inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Sabi ni Pablo, kaya raw siya ginawang ministro para maipahayag niya ang salita ng Diyos at maging ang hiwaga na nilihim sa lahat ng panahon at lahi. Therefore, hindi po natin masasabing yung salita ng Diyos ang nakatago sa hiwaga. Kundi, ipinahayag ni Pablo ang salita ng Diyos, pagkatapos, pinahayag niya rin yung hiwaga na nakatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Kaya yung pong kanyang premise na kahit daw pag-aralan ang salita ng Diyos, kung ito raw ay natago sa hiwaga, mapapahama ka lang. Kahit piliting pag-aralan, ang sabi niya. Kahit atin ikang piliting pag-aralan, mapapahamak daw. Abay, mali po yun. Kasi sa Biblia, ang mapapahamak yung hindi nag-aaral. Pero yung nagpipilit na mag-aaral, hindi mo mapapahamak yun. Pakinggan nyo, sa ginamit niyang talata, sa 2 Pedro 3:16, gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na do'y sinasalita ang mga bagay na ito,
na do'y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Ayon. Kaya pala naman mapapahamak yung mga walang tiyaga. Kung magbasa pala ng Biblia ito, sa 10 talata, hindi pa kabisado paano maliligtas ito? Walang tiyaga. Kasi kung nagtiyaga ka, mula pa pala sa Genius Family, 1980, nakinig ka na sa akin. 2001 na ngayon. Kung nagtiyaga ka, dapat ang baon mo dyan, hindi lang 1,000 talata, kapatid. Dahil ang Biblia ay napakaraming talata. Ang Biblia, kapatid, for your information, ay binubuo ng mga napakaraming talata. Ang talata ng Biblia, kapatid na Luz, humigit kumulang sa 100,000 yan. Mahigit pa yata sa 100,000 yan talata ng Biblia. Opo. Para 10 lang ang matandaan mo sa loob ng 21 anyos. At pagkatapos pagmamalaki mo na kaya mong talunin ng 1,000 Suryano, hindi naman yata kapanipaniwala yun, kapatid. Ngayon, ganito. Ang sabi niya, ako raw tapos na ron, sabi niya. Tapos na doon. Ang ginamit Mateo 18:18, na ang sabi raw, ang talian nyo sa lupa, tatalian sa langit, ang kalagan nyo sa lupa, kakalagan sa langit. Tapos sabi niya, tapos na ron, sabi niya. Dahil itiniwalang si Suryano nung kinikilala niyang sugo, kaya siya, wala na siyang karapatan. For your information, kapatid, hindi ako tiniwalag kailanman nung kinilala kong sugo na si kapatid na Perez. Kailanman hindi ako tiniwalag nun. Mamamatay na lang yun sa Makati Medical Center Kumakaway at nagpipilit na ako'y makausap. Papasukin nyo yung aking kapatid. Dangang bagong opera siya, iniingatan yung ma-infection siya. Inilagay siya sa isang sanitized room. Bawal siyang lapitan. Kailanman hindi ako tiniwalag ni kapatid na Perez. At kailanman, hindi rin ako itiniwalag nung naiwan niya. Lumayas ako nung mamatay si kapatid na Perez dahil nagturo sila na ang babae raw ang mamumuno. Ayoko ng babae mamumuno dahil labag sa Biblia, nakasulat sa unang Timoteo 2:11 hanggang 13. Kaya lumayas ako. Paglayas ko, sa kanila ako itiniwalag. Hindi ako tiniwalag, saka ako umalis. Lumayas ako. Yan. Kasi misinformed ka, kapatid. Yung sinasabi mo na, nung panahon na yon, agawan ng miyembro, lalong hindi ako nakikipag-agawan sa miyembro. Lahat ng mga miyembrong narito, sumama ng kusang loob sa akin. Pati yung asawa ni kapatid na Nicolas Perez. Ngayon, yung sinasabi mong ako'y pumirma, nasabi mo may pruweba at may ebidensya sa telebisyon, hindi ka kasi pinagtatapatan ng mga ministro mo, niloloko ka lang Yung pinirmahan ko, kaya nga ipinalalabas ko yung papeles Alam mo, nilabas pa ba nila yan? Hindi na nila nilabas. Bakit? Yung pinirmahan ko kasi, yun ay ayon sa batas ng tao yon, sa corporation law, na pag namatay ang isang presidente ng isang kumpanya, ay, sa corporation law, the general secretary will take over the management and active management of the corporation. Kaya pumirma ako ron for submission to the securities until the successor is duly elected and qualified. Yun ang pinirmahan ko. Hindi ka naman pinagtatapatan ni Bularan kasi bulaan naman yung mga ngaral mo. Kaya hindi sinasabi sa'yo. Kaya nalumalabas sa'yo, misinformed ka Dahil sa pinalalabas sa'yo, pumirma ako sa mali. At hindi ko pinananampalatayanan. Mali yun. Ang pinirmahan ko, tama ayon sa batas ng tao. Kaya lang ako lumayas doon dahil nilabag nila yung batas ng Diyos. Naglagay sila ng babaeng puno. Kaya sabi mo, doon pa lang daw tapos na ako. Dahil tiniwalag ako. Tanong ko sa'yo, nung si Mr. Manalo ba itiwalag sa Sabadista? Tapos na rin siya. Alam mo ba kung paano natiwalag si Manalo sa Sabadista? Siya itiniwalag, hindi niya pwedeng ipagmalaking lumayas siya sa Sabadista. Tumatanggap nga siya ng sweldo. Nakapirma yung Amerikano dun sa ating circular dyan, kapatid na Marcos. Nakapirma na sinasabi ron, si Manalo ay isang mangangaral ng Sabadista, sinuswelduhan siya. Sabi mo, magkaiba kami ni Manalo dahil ako itiniwalag ng kinikilala kong sugo. Kaya ang tanong ko sa'yo, si Manalo ba? Nung siya'y magsabadista, kinilala niya bang sugo? Sabi mo, hindi. Kung hindi niya pala kinikilala ang sugo, ba't tinatanggap niya ang sweldo niya sa sabadista? Meaning, kaya siya tumanggap ng sweldo, kinikilala niya ang sugo yung mga sabadista na inaniban niya. Ngayon, nung bandang huli, lumayas siya ron. Bakit siya lumayas? Dahil ba hindi niya nakinikilala ang sugo? Hindi. Kaya siya lumayas, itiniwalag siya. Alam niyo ang dahilan. Andiyan sa papel. Pwede niyo bang i-close up yan, kapatid na Joseph? Okay, kunan mo ng
Pwede nyo ba i-close up ito po yan? yan. Ito po. Pwede nyo rin mabasa yan sa internet, mga kababayan. Pakitutukan Si mo. Manalo ba ay umalis na kusa sa Sabadista o tiniwalag siya ng Sabadista? Dito. At anong dahilan siya tiniwalag? Dati naman siya tumatanggap ng sweldo. Therefore, na tinatanggap niya siya sugo. O, sugo yung Sabadista. Kaya nga tumatanggap siya sweldo eh. Dahil ang sama naman ng implikasyon pagka tinatanggapan mo ng pera, di ka naman pala naniniwala. Lumalabas na may mera ka lang pagka ganon. Pero bakit siya itiniwalag? Nandyan sa papel dyan. Ito po ay basahin na po natin lahat ng may guhit dito, Brad Marcos. Ito po, page 136 ng libro pong Light Dawns Over Asia. Adventism's Story in the Far Eastern Division. Sino ang gumawa niyang libro na yan, kapatid na Luz? Ito po ay, Baka tayo mailibelo dyan. ito po, sa Batista po ito, Adventist International Institute of Advanced Studies. Kaya kung magdidimanda iglesia ni Manalo, demanda niyo sa Badista, ano? Huwag kami. Yung nakalagay dito. Kayo naman, nagbabasa rin ng libro ng iba, di ba? Opo. O ano, nandiyan, kapatid na So, Luz? page 136, the Iglesia ni Cristo sources further note that prior to this conference, Manalo had confided to his second wife, Honorata, that he was planning to start a new church and that he would attempt to persuade his fellow Adventist ministers and ministers of other sects to join him. But he failed to win his fellow Adventist ministers who called him colorum, subversive, naka-enclose. Because of this, Manalo resigned from the Adventists. Tapos, Adventists, on the other hand, say that the above reasons were only partly true. They assert that Manalo did not resign, but that there were circumstances that in 1913 forced the Adventist Church to drop him from his employment and from its membership roll. They do not deny the fact that Manalo was plotting to start a new church while carrying on as a minister in good standing with the Adventist Church. Adams recalled a workers' meeting where Manalo requested time to speak. He confessed that he had worked against me even before I arrived. He told the other workers that he would not work with me and that he was trying to lead an independent movement. That was not news to the other workers. After Manalo's wife, Teresa, died late in 1912, he began courting a young Adventist woman from Manila, Honorata de Guzman. With the help of 3 other Adventist ladies, he succeeded in eloping with her, which was definitely not acceptable. Ayun. Ito po, Ah. aggravating circumstances with Manalo were, number 1, he was a minister and thus was expected to set an example of proper Christian conduct. And number 2, the elopement was on a Sabbath. Yun pala naman ang dahilan eh. Marami daw dahilan ng pagkakatiwalag ni Manalo. Bagaman sinasabi nila na siya ay nag-resign, hindi raw totoo yun, dinidina yun ng Sabadista. May mga dahilan kung ba't siya na-drop, idinrap ang kanyang services. Meaning, tiniwalag siya. Inalis siya sa kanyang pagkaka-empleyo bilang mangangaral ng Sabadista. Sa maraming dahilan, at alam ko maraming dahilan na yan, may dokumento tayo diyang iba. Bukod dyan, kaya lang ayoko nang i-touch yun dahil medyo personal yun, kapatid na, ayoko na nun. Yun na lang sinasabi dyan sa libro. Ang isang dahilan ng pagkakatiwalang kay Manalo, siya ay ministro at dapat halimbawa ng miyembro. Eh, ginawa niya, nagtanganan siya ng babae na hindi magandang halimbawa, kaya siya idinrap. Isa sa dahilan yon. Pero hindi yung dahilan. Hindi lang yun ang dahilan. At ang nag-a-aggravate doon, nang magtanan siya, Sabado. Na bawal na gumawa ng mga gawaan sa Sabadista. Kapatid na Joseph. Oh, labag. Yon. Kaya yan, hindi mo pwedeng sabihin magkaiba kami ng kaso ni Manalo. Magkaiba kami in the sense na ako, lumayas, hindi dahil sa may ginawa akong katarantaduhan doon sa pinaanibang ko na yon. Lumayas ako doon dahil ang kanilang aral, pinalitan nila mali. Kaya ako lumayas. Si Manalo naman pala, hindi lumayas, tiniwalag. Ha? Tiniwalag dahil nagtana ng babae, Sabado pa. Which is labag sa pangunahing aral ng Sabadista. Capital offense yan eh. Alam mo, yung paglabag sa Sabat, pinapapatayan yung panahon ng Propeta Moises eh. Okay po, time na po, Brother Eli. Time na ba? Hindi sinasabi eh. Brother Opo, Eli, teka lang po, Eli po. kapatid na ginong, nga pangalan? Ismail. Abis. Akin lang kung gusto linawin sa inyo at ito credibility pag-uusap dito eh. Kayo ba talagang Iglesia ni Cristo? Oh, matagal na. Bakit yung magpunta kayo nung isang Miyerkules doon sa lokal namin sa Muñoz, ang sabi niyo, tiwalag kayo sa Iglesia ni Cristo? Ba, ano yan? Chismis. Nandito, Sino? nandito ang ating mga kasama doon sa Muñoz. Sino Ayan ang nakausap nyo. Asan? Halika. Oh, Kilala mo ba ako? Magsampalan tayo pag totoo yung sinasabi mo. Sampalin mo ako, sampalin kita pag hindi totoo, ha? Mike, Halika, halika. bigyan mo. Magsampalan.
scheme ng Iglesia ni Manalo. Oo. Malay mo, panggalingan na naman ng iba pang mga demanda yan, ano? Kaya nga po. Kaya ang gusto ko, paglabas niyang tao na yan, takunan niyo ng video hanggang sa ibaba. Opo. Na baka mamaya yan may bumugbog dyan sa labas, sabihin tayo na naman ang bumugbog, frustrated martyr na naman. Ay, opo, Brother Eli. At saka yung sinasabi mo na, yung sinasabi mo na kukuha pa siya ng authorization Oo. para patunayan siya titindig. Hindi, ayoko na nung ganun dahil, alam mo, ang dealing sa Iglesia ni Cristo, I am forewarned. Ako ay naalarma. Alam mo, ang alarman dumating sa akin. Ano po? Aba aanuhan nga tayo ng katakot-takot na kaso eh. Pati nga yung doktor na wala naman akong kinalaman maghahain ng demanda laban sa akin eh. Di ba? Kaya ako, let us stop all these foolish activities na ginagawa sa atin. Let us cause the stoppage of these foolish activities. They are trying to do with us. To do to us, I mean. Ang masasabi ko, tapusin na natin itong usapan sa Iglesia ni Manalo. Mapanganib, kapatid na Upo Joseph. muna kayo. Mapanganib, kapatid na Joseph. Tama po yan, Brother Eli. Kaya mga kababayan, maintindihan nyo na lang po sana itong bagay na ito. Kasi sa akin, hindi ko na rin po mapanghahawakan itong salita nitong taong ito dahil Incredible eh. hindi credible eh. Mahirap na ho. Alam nyo, yung mga scheme na nangyari nitong mga huling araw, at kaya nga nasampahan nila ng ganyang si Brother Eli frustrated murder. Ayaw na namin magkaroon pa ng mga kasunod na hindi maganda. At tapos ipaparatang ho sa atin ng mga kung ano-anong mga bagay, ano? Bilang pag-iingat lamang po. Ang sa akin, hindi na po sa kung ano pa man, mga kababayan. Yamang total, nakita naman ng lahat eh, kung paano nakipag-usap itong taong ito. Binigyan natin ng mabuting pagkakataon para may pahayag niya yung kanyang stand. Pero, ipit na. Pero paglabas lang ng tao na yan, kapatid na Josel, pakunan mo ng video hanggang makalabas, patistiguhan mo sa gwardiya sa ibaba, na yan hindi ginalaw dyan. Opo. Baka mamaya frustrated martyr na naman, dadawit na naman ako niyang mga yan. Tama po yan. Hindi nakatakataka yung ginagawa nila ng Iglesia ni Manalo na yan eh. Oo. Panghaharap na sa ating samahan yan eh. Di mo wala naman akong kinalaman eh, kasuhan ako ng frustrated martyr. Di ba? Nga po yan. Matindi yun. At halatang scheme nila yan dahil nung mag-blatter si Ber ng alas 11 yata yun, wala namang sinasabi na siya yung mamardirin. Opo. Pero bumalik nung alas 3 ng madaling araw, kasama na yung mga pastor niya at ginagawa ang deklarasyon. At siya raw pinukpok ng baril, sinututukan daw siya papatayin, kaya frustrated martyr. Yan ang sabi ng pulis na nakausap natin, naglagay ng blatter, may kasama na raw mga pastor. Di ba? Tama May po. interview tayo dyan, pwede bang ipakita nyo ngayon yan? Prepare nyo. Pero Ibig tayo- sabihin, yan ay inspired ng mga pastor yung pagdidemanda sa atin ng frustrated martyr, kapatid na Josel. Opo. Matindi na yan, hindi na ganyan ang labang gusto ko. Kung ayaw nilang lumaban ng diskusyon, sinasabi ko, mga duwag ang ministro ng Iglesia ni Manalo. Hindi tayo sumunod. Hindi talaga haharap yan, kaya tigilan na natin. Dahil baka tayo lalong magkaroon ng maraming kaso. Malulumpo ako sa kapipiyansa. Yung piyansa naming 6 kulang na, mahigit na 1 milyon. Yung idinimanda sa atin. Oo. Babayad ka pa sa abogado ng acceptance fee. Lulumpuin tayo sa kapapiyansa. Wala naman tayong pera. Marami silang pera dahil marami silang abulo yan, kapatid na Diyos. Ganun nga po yun. Kaya, naku mga kababayan, sana ho malinaw na sa inyo ang puntong yan, ano? At salamat na lang ho, Ginoong Ismael, kung ano man ang ano nyo. Basta sa amin ho, bilang pag-iingat na lang din, pati sa inyo. Baka bandang huli, may magpuntog sa inyo, sa amin naman iparatang. Mahirap po yan. At, Kaya nga kunan nyo ng video at ipasertify nyo sa gwardiya na yan nakaalis dyan tao na yan ang walang Yes. nasaktan siya. Hindi siya nasaktan. okay, ganyan po ang gagawin natin, ho, mga kababayan. Sige, pakiano na lang, ha? Pasaksihan nyo na rin dyan sa mga kapatid dyan. May mga tao dyan, hindi naman natin kapatid, di ba? Mga bisita. Opo. Kung pwede, papirmahin nyo sila na yung tao na yan hindi ginalaw dyan kahit ito. Nako. Sige po. At, pastor nyo, mga puno ninyo, ang ilaban ninyo, mga Iglesia ni Cristo, kayo, kami sanay na. Bulok na yung style na yun, Bulok na yung style na yun. Bulok na yung ganyang style. At nako, di na ho kami kakagat dyan sa ganyan. At kami dalang-dala sa inyo. Sa inyong ginawa kay Brother Eli. Sige. Nako. Ang kumbinsihin nyo na lang. Sige, Ginoong Ismael. Salamat na rin.